Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. May bagong testigo, May bagong testigo daw laban kay Digong, kay Duterte sa ICC. Yan ang ibinunyag ni dating Senador Sonny Trillanes. Sa katunayan, sabi ni Trillanes, habang ini-interview siya nung panahon na yon, malamang daw yung testigo na yon ay on the way na. Nagbabiyahe na papunta ng Dahig sa ICC. Hindi niya naman pinangalanan, pero ano daw to, importante ito. Itong bagong testigong ito. Ano yan, napaka-importante daw ito sa kaso ni Duterte. Kaya ano siya, sabi niya, natutuwa siya, sabi ni Trillanes, na nakaredy na ang mga testigo laban kay Duterte. Actually, may dalawang testigo na dating hitman ni Duterte o ngayon, nandun na sa ICC, nakaredy na. Alam naman natin kung sino yon. Si Matubato yun at si Las Cañas, mga dating miyembro ng Davao Death Squads. Kinumpirma rin ni Trillanes na nandun na rin sa ICC, si Ruyena Garma. Si Ruyena Garma. Si Ruyena Garma naman, alam, ito yung binuong special team ni Duterte. May binuong special na grupo si Duterte para magsagawa ng mga operations. Parang kung noong panahon na mayor siya ng Davao, may Davao Death Squad siya, sila Las Cañas at Matubato yun. Nung na si Duterte, presidente, syempre yung mga PNP, si Bato de la Rosa yon. Pero mayroon din siyang grupo, parang squad na naman, death squad, pero national na ang scope. Kapag mayroong mga operations na special, yun ang nagsasagawa. Yun yung alam ni Garma. Yan yung alam ni Garma. At sila yung grupo ni Bernardo ba yun? O Leonardo? Yung classmate ni Garma sa PNPA. Tapos nagpapaabot sila ng kanilang mga report through kay Bato, kay Bongo, papunta kay Duterte. At kapag nagawa na nila yung pinapatrabaho sa kanila, pinapadalhan sila ng reward, si Bongo rin ang nagpapadala. Yan yung kay Garma. So sa ngayon, ang sigurado na si Matubato at si Las Cañas at si Garma. Ready na sila. Pero may bago daw ngayon na papunta rin doon. Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, hindi niya daw papangalanan pero on the way na papunta ng ICC. Do you have any new witness that might be part of the trial, sir? Marami po. Maraming witnesses na lumalabas at eventually iba nandoon na, no? Yung si Garma was the latest one. Si Colonel Garma, umayag siya na maging testigo. So, andoon na siya sa witness protection ng ICC. Meron pa ring mga iba na in transit, ika nga, doon. Tapos meron na ring naunang one of the original members din ng Davao Death Squad na bukod pa kay Las Cañas at Matubato. Meron na rin doon. At I think, But he's not been named. I've not heard. He's not been named, but hindi rin namin na-ipresenta yun dito pero maaga pa lang, I think 2018 pa lang na ilabas na ito nung mga ibang nagpa-facilitate. Actually, magastos din sa ICC yung mga kabunyog. Kaya yung mga nagsasabi na na walang silbi ang ICC, unang-una yung mga witnesses na yan, pinuprotektahan yan ng ICC, sinisecure yan sa mga lugar na hanggang sa pinapa-assume ng bagong pangalan, ibang pangalan, hindi pinapaalam ang address, parang may bago silang identity. Parang kung sa atin, Witness Protection Program, mayroon din silang ganyan sa ICC. Kaya si Matubato, si Las Cañas, matagal nang nasa ICC yan eh. Kahit hindi pa na-aresto noon si Duterte, nandiyan na yan. Si Las Cañas at si Matubato.
siyempre yung ano nila doon, yung stay nila, yung ano nila doon sa ICC, pagkain, pangangailangan nila, pino-provide ng ICC yun. Si Garma naman, ang nangyari kay Garma ay 'di ba nag-apply sana siya ng political asylum sa United States, kaya lang hindi naman nag-grant. So pinabalik siya ng US authority sa Pilipinas. Pagdating sa Pilipinas, agad-agad kinausap siya na mag-testify sa ICC, pumayag naman. Pagdating ng Pilipinas, the following day kaagad pinabiyahe siya ng Malaysia. Tapos pagdating sa Malaysia, sinalubong na ng mga ICC personnel o dinala na sa dahig. Pero itong ngayon, itong bago, hindi pa pinapangalanan. Kaya ang mga testigo laban kay Duterte matitibay eh. Matitibay. Kaya sino naman yung nagsasabi na walang matibay na testigo laban kay Duterte? Si Matubato at si Las Cañas. May personal knowledge talaga ng mga pagpatay nung panahon ng mayoral period. Si Garma, may sabi pa nga, may relasyon sa kasi Duterte. Maraming nalalaman si Garma. Maraming nalalaman. Kaya nga, sa dami ng pinagawa ni Duterte kay Garma, sa grupo ni Garma, tungkol sa mga operation sa drug war, marami. Yung grupo na yan, nila Garma, Leonardo, yan. At dahil dyan, nirewardan si Garma, prinomote ng matataas na posisyon, ginawang general manager ng PCSO, general manager o chairman. Basta head siya ng PCSO. Si Garma. Kaya lang, syempre, nung bandang huli, siya, nasukol na si Garma. At nung na siya, wala na siyang nakonsensya na rin, sabay ng konsensya at naipit na rin, wala na siyang kawala, nag-cooperate na. Nag-cooperate na. Yan ang ngayon. Kaya matibay na testigo yan si Garma, lalo kay Bongo. Si Garma ang testigo kay Bongo eh. Itong bagong testigo, hindi natin alam kung para saan to. Kung anong sasabihin nito. Pero hindi kasi pinapangalanan pa ni Trillanes eh. Pero sabi niya, basta importante itong testigo na to, sabi niya. At on the way na, papunta ng ICC. Ang defense, wala tayong alam na testigo ang defense. Maliban siguro kay Duterte. Si Kaufman yata hindi preparado sa trial eh. Yung ginawa kasi ni Kaufman, panay delaying text lang eh. Yung prosecution, preparado na ng mga ebidensya, testigo. Si Kaufman hindi pa. Ngayon, nadadagdagan. Actually, hindi pa bawal na magdagdag ng testigo kasi hindi pa naman nagsisimula ang trial. Malamang may lalabas pa yan na madagdag testigo. Okay? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.